Magandang gabi, Benedict. Gaano ba ka-reliable yung mga nakuhang impormasyon ng DOJ na sinasabing magpapatibay sa credibility ni alias Totoy? Magandang gabi, June. Ayon nga sa Department of Justice, bukod kay alias Totoy, may dalawa na nga panibagong witness na isasama ang DOJ. Ito nga yung kapatid ni alias Totoy na si Ella Kim, na ayon sa DOJ ay nakita na nagwi-withdraw na sa ATM machine gamit yung ATM nung isang nawawalang sabongero. Habang ito namang si Jose Patidongan ay nakita naman sa isang cellphone video habang nag-escort sa isa pang missing sabongero habang ito ay nakapostas. Minsan lang kasi magkaroon tayo ng witness na highly placed, embedded sa criminal organization. So, very rare to. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this. Ngunit nadagdagan pa ito dahil nga sa dalawang kapatid ni alias Dondon na sina Jose at Secretary Crispin Remulla, itinuturing nilang reliable witness ang mga ito. Ang reliability niya ng kanyang testimony is foolproof in many ways because his picture appears in the return of the cyber warrant granted by the court na sa isang ATM withdrawal na ATM ng isang missing sabongero. Kaya ang tingin namin ay talagang reliable rin talaga. It also proves that Totoy or Dondon was saying the right thing. Totoo yung sinasabi niya. At ano yan, mas mabigat pa dyan, na-witness siya rin na pagpatay. 10 tao yung na-witness siyang patayin. Samantala kanina naghain na ng reklamo sa Department of Justice sa mga kaanak ng nasa 30 nawawalang sabongero. Kabilang na rin sa naisumite ay ang salaysay ng magkapatid na Jose at Ella Kim Patidongan. Hindi, matagal ko na sinasabi sa mga pamilya to, hindi ko bibitawan itong kasong to. 3 years ago, ito na sinabi ko sa kanila. Talagang dumating lang talaga ang pagkakataon na mahilog na ang lahat para litisin ang kasong to. Reklamong multiple murder at serious illegal detention ang itinampang reklamo laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pa. Ang mga kinasuhan po namin, syempre yung aming talagang matagal nang hinala si Mr. Atong Ang, kasama sila Eric De La Rosa, RJ Mejia, at saka yung ibang mga pulis, si Attorney Caroline Cruz. Ito yung mga kasama po dun sa aming mga complaints. Ang hiling namin sa kanila ay talagang masusing pag-aralan, investigahan para talagang magkaroon ng probable cause at para sa gayon magkaroon ng basis para ma-issue na po sila ng warrant of arrest sa lalong madaling panahon. Kan po itong kaso ng missing sabongero dahil sobra na po matagal yung 4 na taon na maghahanap po namin ng hostage para sa mga mahal namin sa kapa. Emosyonal naman si Nanay Merlin Gomez, nanay ni Romel Gomez, na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin matanggap ang nangyari sa kanyang anak. Malungkot ang nangyari sa pamilya natin, anak. Yung mga kapatid mo, ako na magulang mo, higit sa lahat yung mga anak mo, wala na pong, hindi ka na umuwi. Yung pala ganun na pong nangyari sa'yo. Lalaman po. Kasi yung anak ko na yun, hindi naman po sa bahay. Bakit gano'n na po ang ginawa sa kanya? Kung yung sabi nila na ninyope, yun na po ba ang bayad? Yung paslangin sila. Ganun na lang po ba ang ginawa ninyo? Pero sa ngayon ay tinitignan pa ng DOJ kung sapat na ang mga dokumentong naisumite bago sila magsagawa ng paunang investigasyon. During the evaluation, it's only the party that is filing the complaint, no, whose evidence is presented to us, that will be considered. Yan lang yung tinitingnan natin. Natitingnan natin kung sapat na siya. Kung sapat na siya, then saka pa lamang ito may re-refer for preliminary investigation. At doon na po hihingin yung panig naman ng kabila para naman sila yung makasagot sa kung ano man yung reklamo laban sa kanila.
June, nagpapasalamat nga si Secretary Crispin Remulla sa Philippine Coast Guard sa ginagawa nitong effort sa mga technical diving para nga makuha itong mga buto sa ilalim ng lawa ng Taal. At sinabi pa nga ng kalihim na nakahanda sila na kung ipapadala sa abroad itong mga buto para sa DNA testing ay gagawin nila. At yan muna ang ating update mula rito sa Department of Justice. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson.